Hola amigos! Today po, we are taking you to my friend's stunning vacation home. This place po is all about relaxation, beautiful designs, and of course, full living life. So let's take a tour and get to know more who is this lucky Filipina who got a stunning home right here in sunny Spain. I got a permission to do a video and let's look first outside yung entrance area nila. Before we do a tour sa entrance area nila, magsuot lang po ako ng sombrero kay kanina super init pero nagtaligsik siya, sa Bisaya pa nagtaligsik, so medyo may kunting ulan. So ito po yung kanilang bahay outside. Napakaganda dahil marami po silang mga tanim na palm at iba pang mga halaman na nagdagdag ganda sa kulay ng kanilang bahay. Sa gilid po, sa right side, ay may napakaganda ring tanawin. Makikita nyo po, I think that is isa din po yung mga vacation house sa taas. Kasi dyan po ay mountain. I don't know kung nakikita nyo. Sa gilid ng kanilang bahay ay nakapark ang kanilang Mercedes-Benz na caravan. Napakalaki po. Grabe. At ang ganda ng kanilang mga halaman. Mukhang alagang-alaga. Ayan po. Ito po yung labas ng kanilang bahay. So bago po tayo papasok, ipapakita ko po sa inyo muna. Tayo po ay nasa street. Ayan. So ito po yung hitsura sa labas. Napakaganda. Meron din po sila mga flowers. Sa left side ay makikita nyo ang kanilang naggagandahang mga bulaklak. Pero sabi niya, hindi na daw masyadong namulaklak ngayon kasi super init. Kaya ganyan na po yung itsura. Pero ang ganda pa rin tingnan. Marami po silang mga statwa or mga ganyan. Oh. Mahilig sila. Pasok po tayo sa loob at kilalanin na po natin kung sino po ang may-ari ng napakagandang bahay na to. Isa po siyang Filipina. Ayo! Dayon! Ay! Dayon! Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está? It's sa atin Bisaya, kumusta? Uy! Meron ka palang, may anak ka pala dito. ¿Cómo estás? Guapa, bonita. Ay, hi, Day! ¿Cómo está? ¿Está bien? Yeah, bien, merci. Bien, merci. So, ito po yung lucky woman. Ang madam na nagmamay-ari ng napakagandang bahay. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you so much sa chance na to. Ito po pala ang aking kaibigan na si Anis Kayo. Thank you. Nice to meet you, Blender. Nice to meet you, Blender. So, pasok na po tayo kay. Grabe. Ang init. Lagi ka. Wait, madam, gusto naming makita yung loob ng bahay. Gusto kong i-tour ang ating mga followers, subscribers. Maaari po ba iyan? Ay, dili, pwede day. So, hopefully that you gonna be enjoy and have fun for seeing around in my humble and bumble pleasure house. Thank you. So, dayon. Dayon means welcome. But it's not that really, kung ano, kining very demure. Dapat ikaw yung mag-ano na. Hi. Dili sige. So, ito po yung entrance area ni madam. Pagpasok mo palang, pang hotel na. Hala, parang hotel. At look at that, ma'am. Pwede tayo ka muna dyan. Look at that beauty. Ayan po, ito po yung humble na may-ari ng bahay na to. Nag-ano kasi kami kanina, nag-tiktok kami ni Arya. So, nag-OTD mi duty. So, ito po yung entrance area. And meron silang maraming hut. Dahil mainit po sa Spain. Yes. Okay. Today's month. And now, welcome po sa kanilang dining area and living room. Oh. Ano na to siya? Isa na siya parang, kumbaga normally, ito na area is dito normally parang ginagamit ng mga ano na, mag-fire, mag-bonfire. Bonfire? Parang Parang kamin. Heater. So, kaya meron parang may separate na ano sila ba? Kwarto. Na kwarto. So, din dito yung lamisa for dinner and everything. Pero normally is dito kami kumakain kasi may TV tapos dalawa lang kami. Pero pag may bisita, dito kami. Kaya ito mga nasisira na dahil gamit.
So kayo lang dalawa dito ng asawa mo. Yes. Ang Just two of us. Oh, we Okay. have Felix. We have Felix. Ay! Tingnan nyo po, sa entrance area, makikita nyo din po itong matador. Ano mong tawag niya na? Bull. Bull. Red Bull. Red Bull. Kapag turo, meaning po ay sa Spain. Alam mo, nanood kami before ng mga anak ko. Nanood kami ng Ferdinand. Ay, buti ka pa, Day. Takot ako mag-ano. Ne? Nanood kami ng ganyan. Yan po ang Ako nakapanood ng ano. uso. Ng Toro fight. Toro fight. Uso yan dito sa Ito Spain. yung pinaka-ano nila na laro dito sa Spain. Yung pinaka-famous na laro nila dito sa Spain is yung Toro at saka yung Football. Soccer. Soccer. Dahil may nagtanong, may nag-comment kung bakit daw, background na to, ha? bakit daw merong payong may umbrella sa living room? Alam mo ba, ang daming nagtatanong sa amin yan talaga. Every video ko, or either one, two, or another vlog na naman, another tanong na naman, dahil bakit may payong? Kasi, dito kasi sa bahay, di ba pag magsasalita ka, parang sobrang echo niya. Parang echo siya, parang ganun. Oo nga. So, ang ginawa namin para hindi siya para mag-less yung echo, lagyan ni Mr. ng Payong. Ng payong. Kasi, normally, ang nilalagay natin is yung parang foam, di ba? Pero gusto kasi niya yung may design dye. All this in the house is designed by my husband. Interior and exterior? Kasi pag bili namin ng bahay, empty to siya. So, siya yung nag-design. Lagay ng mga lights. Mga lights and everything. Sino ang pumili ng kulay? Ang kulay sa loob ng bahay, ito na. Ito na siya, okay. Ang wala lang dito is yung mga gamit. Lahat empty talaga. Except sa mga door, mga ano yan. Nandyan na yan. Kaya pala sabi mo na nag-e-echo kasi sa taas, high ceiling din po siya. Very high ceiling sa taas. Kaya siya dito, kaya pag manonood kami ng TV, hindi siya magandang So, nilalagyan namin ng payong. Kasi, kaya payong, para may style ba, din, in short, unique yun siya dahil. Yeah. Ayun ko unique. parang ngayon ba ako nakapasok ng bahay na may payong? Parang ganun. Madam, nakikita ko dito, kasi dito banda high ceiling siya. Dito parang meron siyang malaki na drum. Ano ang loob niyan? Hindi ko Wala. alam, guys. Hindi ko alam. Okay, bale, ginanyan lang nila. Oo, parang design lang yan siya. Design lang din siya. Okay. So now, madam, we are going to your kitchen. Saan ka nagluluto? And then, ito yung kumbaga na tinatawag nila sa atin na wine bar, semi-bar. Yan. So, ito siya, since pag-build nitong bahay na to, ganito na talaga. Lahat, wala kaming binago ngayon, since lumipat kami. So, ito lahat same kung ano yung from the start nga, ginawa yung bahay. So, nakikita nyo talaga na yung brown is very typical Spanish pa din yung kulay. So, ito siya, planunin namin palitan. And then, maganda naman siya. Ito na yung kusina natin. So, meron pa kaming mga hugasin dito kasi syempre kumain kami dahil. So, now, as you can see, you can really see the typical Spanish design before. Yeah. If nakapunta kayo ng Italy, sa mga old town sa Italy, yan yung mga tiles na ginagamit nila. Oo nga. Mahilig sila sa preservative sila. Ay, preserving. Pero ngayon kasi, parang new style na aesthetic. Yeah. More on white and black na. So, Yes. Pero, Most of the time, so dahil andito tayo sa kitchen, sino ang nagluluto palagi? syempre, si Madam. So mahilig ka magluto. Ano ang niluluto mo? Most of the time. Normally, yung asawa ko mga blenders. Hindi ko yan siya inaano. Di ba, pag foreigner yung asawa mo or Filipino yung asawa mo, yung mag-asawa is Filipino at saka foreigner. Normally kasi kung ano yung kinakain mo, dapat yun din yung anuhin mo. Hindi ko yan siya kanang pina-force. Sa akin kung ano gusto ko. So, inaano ko siya kung ano yung gusto niya, yun yung gagawin ko. So, kaya I did my best na mag-learn din sa mga pagkain na gusto niya, like mga Danish food. Hindi naman siya as in kahirapan talaga, no, basta marunong ka lang. Parang mas mahirap pa yung magsaing ng bigas. So, ako talaga yung nagaluto. And then,
Not much Filipino sa kanya. Yung sa akin is Cold more on- food. Oh, cold food all the time. Morning. So, thank you, Madam, sa pag-tour sa inyong living room and dining area, kusina, kitchen. And now, we're going to And the this way, bedroom. Alam niyo ba minsan blenders na masasabi ko na parang pang hospital. Uy, buyag! Buyag nga naman! Sa ano niya ba, di ba pag sa... Oh, ano, kwarto-kwarto. Parang kwarto-kwarto. Kasi ang dami kasing pinto. Ganyan din sa Germany. Ganda. Dahil yan pag sa winter para yung ginaw, hindi papasok. So dito kasi pultahan. Oh. Ano ba? Parang, Ang daming portahan. Pero ang naka-difference lang is meron silang mga art. Yeah. Dito sa Spain. So, meron tayong CR. Ayaw na lang siya. Dili ako musulod. Equal lang asang mga kwarto. So, ito yung sa CR, sa guest toilet. Meron ditong bathtub and everything. And then, ito yung... Storage. Pag bubuksan mo to, darating ka sa Pilipinas. Dali sa Denmark. Darating ka sa Denmark. Denmark dito, sa Pilipinas, dito. Saka dito din dahil, actually, ito yung room namin. Ito din kwarto to siya, guest room. Pero ginagamit namin as a storage room. And then, ito yung Guest room. Mm. So, may dalawang guest room, isang Main own room. main room. Oo. So, and then isang guest room toilet. And then isang private na Toilet. Sa bedroom nyo, sa master's bedroom. Sa master's bedroom nyo, meron ba dyang shower or bathtub? Sa master bedroom namin, wala kaming bathtub. Para sa lang yan, sa guest room. Tapos, meron lang kaming, mas malaki lang yung niya, Space. yung space. Okay. So, yun lang. But, sorry, blenders, hindi ko mapakita sa inyo kasi it's a Private thing. Private room. Yes, and we respect And that. then baka ma-shock kayo ba na darating tayo sa Pilipinas bigla. So ngayon, Madam, ang And now, favorite part ko sa bahay Dito nyo. tayo sa labas. Labas kaming, tayo. like direct door. Direct. Alam niyo ba na sa mga bahay dito is bihira lang yung iba dito is walang masyadong direct exit. Sa Spain? Dito? Oo. Kasi normally, entrance, tapos likod na, then parang close na pa. So, yung iba, mahirapan silang maghanap ng bahay na. So, ito, we got luck na meron kaming exit diretso sa garden. Yung iba kasi mataas. So, din kailangan lang magawa ng hagdanan pababa. Now we're going to my most favorite part, ang inyong bakuran. So, andito tayo ngayon sa backyard, kumbaga outdoor, table, whatever you can call it, outdoor or Ang ganda, Madam. backyard. So, normally dito kami mag-stay pag like Mainit. mainit, and then yung hindi siya as in totally init, pero ngayon mostly na-stay kami sa loob. And then, dito kami laging naka-standby, and we have Ganda. a lemon. Yeah, they have a And we have lemon plenty tree. of flowers. And then, we have the view here. We have Wow. the pool, and we have another, anong tawag niyan, Day? Chilly part. Patio? I don't know. Parang lamesa lang na pwede kang makapag-chill. Wow. So, Madam, this is the most amazing part of your home. thank Kasi, you. at saka ang dami yung mga statue. Ang ganda ng pagka-design. May mga bulaklak pa. May tanawin pa doon. Pwede ka pang Meron mag-jump. kaming mountain view, pero wala kaming ocean view. At meron naman kaming swimming pool view. So, yun na lang yun na lang i-make ourselves satisfied. Yeah. Uy, okay na. Sa akin, makastay na ako dito para lang siyang... hindi mo na kailangan lumabas ng bahay sa sobrang ganda ng lugar. So, Madam, sorry, Madam, I have a question. Kasi ang dami yung mga statue, Nag-curious ganun. ka talaga sa Oo, para saan po yung mga ganyan? Or is it Actually, it's culture? Or actually, my husband is an artist. Artist? Paano ba yung pag-pronounce that? yeah, architect? Artist. Artistic. Oh. So, kung Tagalog na ano siya,
like example, Ma-art. inaano niya yung design sa bahay, kung nasaan yung bahay is parang pinifit niya sa country. Like a Danish typical house na meron kami sa Denmark. And then like a Spanish typical house. So mostly kasi pag Spanish, marami silang mga mga artistic na mga ganito So, talaga no. if Nakikita ko mga I'm sculptures. Sure yung mga, kahit i-search nyo mga blenders, makikita nyo talagang mas, yung Spanish, mahilig sila sa mga statwa dyan. Sobrang ganda, mahilig madam. sila sa flowers and more, parang big decoration siya, like mga ganito, mga panday, yung mga pots. Oh my God, God. dito, say pangalan na dahil, debed. Hi, meron pa dito. So, ito po yung kanilang garden area. Wow. Ayan po yung lemon na nahulog-hulog lang niya. Hindi niya kinukuha. Sobrang sayang sa atin. Mahal pa naman yung lemon. Ayan, another statue. So, ngayon kasi is, hindi na siya parang tapos na yung mga flowers. Kaya naglanta na yung iba. Pero maganda pa rin. Still green. Yeah. So, after color, green na naman tayo. So, yes, I think that's it, no? Or is there anything that you want to see? Actually, meron kaming grilled area. Grilled area ba yung Saan tawag yan doon? banda? Dito siya na area. So, dito po, parang dirty kitchen. Pasensya na po kayo kasi may gamit ni Arya. Dito, sa dating. So, meron kaming grilled area dito. May kitchen din ba dyan, Day? Merong gripo. Pero actually, hindi namin ginagamit kasi yun nga lang, dalawa lang kami. Tapos, meron na kasi ngayon pwede mong mabili na grilled. Pwedeng pang tulak-tulak lang. So, tingnan natin dito, Day. Bakit meron kayong mga kahoy? Ay, dahil dun sa heater nyo. Parang vintage style, old style nyo na heater na mag-ano lang kayo, sunog-sunog. Yung mga kahoy na like mga branches na ginakat ni Mr. Tapos inaano lang niya. Tinikip niya na ma-dry. Kasi in case, we never know when is gonna be the ice age come. Minsan kasi dito, pag winter, sobrang cold. Minsan naman, okay lang, kaya ra. So, at least we have emergency, di ba? Yeah. Wow, thank you, Day. Ay, welcome. Aray. Ay, dagan yung puti-puti. So, ito naman banda kung saan ka pwedeng mag-coffee area, or even chilling sa hapon. Sa taas pala ito, sa baba, meron ding mga halaman dito. Marami din kayong mga, ano bang tawag niyan, Day? Mga, andyan ba yung wakwak ba, yung baul, ito yung, hadlo kayo, sa kaang ba? Ito daw, horror nga, sa ganito. Wine man guna diri sa kanila dito, wine barrel. Hala, barrel naman. Napaka-ignorante ko. Wine pala yan, lagayan pala ng wine. Ito yung lagayan ng wine actually. So, pati yun siya, mga wine pala ang laman yan. Hala, napaka-ignorante ko dahil talaga, sorry. Ayan. Ay, nakakamangha talaga ang bahay ni Madam kasi parang meron siyang designer. Ang ganda. Sariling designer. Kasing ganda niya. Ay, thank you. Madam, ilang taon na ang bahay na to? Ayan, ang hindi ko masagot. Hindi ko alam, Day. Yeah, pero nung pagbili nyo, anong taon nung binili nyo to? Binili namin to after May 2016, 17, mga around that 17. 2017? Kasi mag-ano na ako mag 10 years ako dito. Sa Spain? So, mag 10 years. Nabili nyo pala yung bahay na to, hindi pa kayo kasal, kasal na kayo ng asawa mo? Oo, kasal na kami. Kibali, kayong dalawa ang naghanap ng bahay na to? Oo, kasi parang kasi pag dito ka kasi magpa-resident sa Europe, kailangan mo ng permanent address. So, ito yung choice namin. And then, dito kasi sa Spain, hindi siya masyadong mahirap magano ng residence, lalo na tayo mga Pilipino ba. So, ito yung napili namin na country. So, isa yan sa mga rason. Kahit Danish yung asawa mo, di ba? Taga Denmark. Pero tumira kayo dito sa Spain. So, yan yung rason nyo para meron kayong residency. And then, din siya, kining malapit lang sa
malapit lang din sa kanyang pamilya. Denmark, 'di ba? Tapos ang nakaganda lang kasi dito sa Spain, mga blenders. Merong dalawang weather. May summer at saka may winter. So hindi mo na kailangan na kung gusto mo ng mag-winter, punta ka sa Denmark. Kasi meron ding winter dito. So nagbe-base din kayo sa weather. Oo. Okay. Pag winter time, balik kami dito. Pag summer, pupunta kami sa Denmark. Okay. So, in short, madam, nabili nyo tong bahay na to, ay nabili ng, wait lang. So, in short, madam, nabili nyo tong bahay na to nang dumating ka na sa buhay ng asawa mo. Oo. Kasi, pinili ko din na mas magstay dito sa Europe kaysa, pwede naman na sa Pilipinas kung gustuhin ko talaga, no? Kasi, wife is asawa ang masusunod kung sa pero mas pinili ko kasi dito kasi parang gusto ko mag-explore, hindi sa gusto ko dito or hindi ko gusto sa Pilipinas, parang something new. It need to be something new in our life, 'di ba? At saka tahimik din to na lugar, madam. Sobrang tahimik talaga. Unwind, relaxing. So, meaning, madam, nabili ng asawa mo after marriage. After marriage nyo. So, kayo talaga ang may-ari nito. Yes. So, ikaw talaga si ang madam. Lucky woman ng buhay niya. Ay, mali. So, ikaw talaga ang lucky woman. Kaya nabili niya yung bahay na to dahil nung dumating ka sa buhay niya. Huy, ayan din yung ni asawa. Sabi niya na I mean, I'm not sure how pwede ba natin sabihin to. Sige, pero hindi naman na tayo lang naman. Sige hindi naman natin hindi naman natin sinabi yung number, no. Diba? So actually mga anticals, yung blenders, yung bahay is pinangalan to ni Mr. ng Villa Preciosa. Kasi para sa may pangalan pala ang bawat bahay. may pangalan yung bawat bahay. Ano ang meaning ng Villa Preciosa? Bella is Bella. Ay, Villa pala. Akala ko Bella. Sorry, Villa. Bella. Bella Okay. is Bella. And then, Preciosa is like a precious. Like Precious. Yeah. And then, kaya lagi niya akong sinasabihan, may dalawang precious ako sa buhay. Sino ang dalawa nun? Ito, at saka ako. Kaya niya ako binahan ni Madam Dareg. Uy, day, mag-CR sa iyo po, day. Ikat sana. Uy, kalibangon naman ako git. Okay na. Video na. Video record. Alangan, picture na ta. Sabi akong video record, hindi sabi. Di ka na nalibang, guys. Galing ako nag-deposit. Unsa man itong madam kay kalibang. Exactly. This is very humble Annie. Annie, may tanong pa ako kasi. Sige, excited ta. Nagmarites ako sa kanya. Hindi lang po ito yung bahay nila. Ayan. Ganyan po siya kadami ng kanilang properties. Meron pa po sila sa, anong lugar yun? Denmark. At saka yung isa pa. Yung sa Thailand, pero I think alam na nila yan. Meron kami sa Thailand, pero wala na yun ano na yun, parang binenta na ni Habi kasi yun na nga, ang dami ng ang dami ng properties. Kailangan i-maintain. Maintenance yan. Nakakapagod kasi kayo ng dalawa. Tapos, mga European kasi mga blenders is iba sila. Sila yung humahandle. Gusto nila sila talaga yung mag-garden. Mag-design. Sila lahat. Ganyan sila. Kaya, ikaw na yung napagod dahil kakahakot ng mga graba. Uy, merong totoo yan dahil. Merong ano bang tawag doon yung destined, tawag ba yun destined? Kasi, alam mo ba nung first meet kami ni Mr. Before hindi niya pa ako nakilala, may na siya, yung naghahanap na talaga siya ng mga ng nilalagay na niya sa for sale, yung resort niya doon. Tapos, nung nakita niya ako, nagsama kami, getting to know each other, doon niya nabinta. I think mga 2 years later, hanggang na-meet niya ako. Wow. Then, 2 years siya nag-antay before agad niya nabenta. And then, nung nagsama na kami, doon na parang, kaya lagi niya talagang sinasabi sa akin na sobrang parang swerte daw ako. Swerte ka sa buhay. Parang marami siyang mga luck na dumating ba, parang ganun. And then,
yun. Ay. Parang sunod-sunod na siya. Dahil kung siguro hindi yun nabenta, wala kami din dito, day. Mas maigi na rin na nabenta yun. Pero yun po sa Thailand. Nakita ko po sa picture at sa website. Makikita nyo din yun sa mga vlog ko. Okay. Na-vlog ka doon? Oo, kasi pumunta kami doon last nang umuwi kami. Napakaganda ng lugar. Resort po siya. Beach resort sa Thailand. Phuket. Grabe. Sa Phuket. Okay. May katanungan pa ako. Dahil marami na kayong properties sa Europe. Meron din ba kayong bahay na sa Philippines? Speaking of that, meron kaming bahay doon sa Pilipinas, pero hindi siya as in like totally na bahay na sa amin talagang mag-asawa. Kasi yung si asawa ko, sabi niya na ayaw na niya nung another obligation ba, kumbaga. So, meron kaming bahay doon na pinagawa. Pero, siya, kumbaga para sa pamilya. Hindi yung para sa amin lang. Kibali, binigay mo sa pamilya mo. Kibali, gift mo sa nanay mo at tatay. So, hindi siya as in na para sa amin lang yun. Every time hindi. Kasi pag mga ganyang bagay, din iniisip ng pamilya mo, hindi to sa atin. So, gusto ng asawa ko na para sa kanila talaga yan. Hindi yung kayo maglinis nito. Kayo mag-take care, kayo parang ganun ba? Wow. Hala, ang bait naman ng asawa mo at gumawa din kayo ng bahay para sa pamilya mo. Kasi kanang makikita niya kasi dahil na ang dami mga kulang. So, pero yung ganyan is hindi ko pa yan pinapublish sa social media ko kasi yun na nga, hindi naman kasi siya necessary mga blenders, no? 'Di ba? Kasi para sa pamilya ko yun. Hindi kasi yun everyday makikita sa vlog na ako yung magvo-vlog doon sa Pilipinas, yung gano'n, 'di ba? So, mas prefer ko na dito kasi ito yung channel namin, 'di ba? Sa inyo. So, kung papipiliin ka, saan mo gustong tumira? Dito pa sa Europe or sa Thailand or sa Philippines? For my situation, na lang ito practical. For my situation is, of course, pipiliin ko dito sa Europe. Kasi sa first things, sa akin lang situation, for my healthcare is malaki talagang tulong dito. Yung healthcare nila sobrang ganda talaga. Wala ka talagang masasabi na wala ka talagang ma-feel na, hindi mo talaga ma-feel na matatakot ka, anong mangyayari, bukas, gamot, saan tayo maghanap, ganun to pang mga tanong. Pero yun nga lang is, merong downside kasi malayo ka sa pamilya. Pero kung ako talaga yung, kasi kailangan naman talaga nating mag-practical, di ba? Siguro kung wala akong sakit, wala akong, perfect ako, di ba? So, pipiliin ko yung Pilipinas. Or otherwise, I want to be free. You know what I mean? I want to be free. Just travel around the world. Like, just stay in the hotel, cleaning, go outside, eat in the hotel. But, it's not because I'm rich or you need to have a lot of money. No, it's because you want to experience something, you want to explore, and then you have to learn how to kailangan mong matuto mag-budget, matuto maghanap ng mga murang bagay, mga murang room, mga murang hotel. Hindi yung all over the place ka na gusto mong fly like a bird, ano ba yun? Fly like as in the sky? Para ka lang ibon ba? Kung saan yung, meron kasi dito na tinatawag na follow the birds. Kung saan yung sun, nandun yung mga ibon. Parang ganun yung, kung papiliin kami na ganung lifestyle, pipiliin ko yun dahil, fly like a bird, and then, fly like a butterfly? And then, kung may situation ako na, my health, sa my condition ko din, dito talaga sa Spain. Yeah. Kung tatanungin mo din ako, Denmark to Spain, mas gusto ko dito sa Denmark. Sa Spain. Mas gusto ko dito sa Spain kaysa sa Denmark. Gusto ko naman sa Denmark, pero medyo lang talaga medyo parang puro lamig kasi, no? Malamig doon. Tapos yung mga tao ba is very straight to the road. Serious. Serious and
Basta very ano jud sila. Well disciplined. So, kumbaga siniseryoso nila lahat ng rules, lahat ng bagay, tinitake nila seriously. Dito kasi manyana. Meron kasi mga manyana dito dahil parang chill lang, kalma lang yung Spain. Meron namang mga rules pero hindi talaga as in na parang mas-squeeze ka talaga ba na parang feel mo la, oh my god, ano nga ganun. That's we need in life, a life balance. Hindi lang puro lang trabaho, puro mga straight ahead. Kailangan natin mag-chill, i-enjoy natin ang mundo, i-enjoy natin yung buhay. Tama. Because life is short. Life is too short to live alone. So, Day, o nga pala, ito yung last question ko sa'yo, Day. Dahil ang dami yung ng properties, ang dami yung investments, marami pa po silang investment na hindi po natin pwedeng i-publish or kailangan nating sabihin. We don't need to do that. No? Oh, because I mean in this ngayong economic kasi natin ngayon is we really need to be practical. We really need to be wise. It's not like only us. I'm sure a lot of you people, your viewers, or even you, your friends, family, and every, we have to be wise. Yeah. So, paano nyo nagawa lahat? Paano kayo mag-handle ng pera? Paano nyo nabili lahat ng mga investments? Parang siguro go with the process. Parang ganun. Kasi parang alam yung may goal ka sa buhay na, ito, ganito yung gagawin mo. Gagawin natin. Then, kailangan ka talagang may parang ABCD na line up na para maanon mo talaga na ma-achieve mo yung goal. And then, kasi yung asawa ko, pag once na gusto niya yung bagay na yan, isa-isa lang yan siya. Hindi siya kumbaga yung mag-goal ng gusto ko kong bibili ng sasakyan, bahay, yung mga isahang goal. Step by step lang. Then, relax. Then, yun yung makakaano sa atin, makaka-burn out, then makathink na tayo na hindi ko to kaya. Yeah. Kasi pag one by one, then easy to solve or grab o easy na makuha mo yung dream mo kasi nakafocus ka lang sa isang bagay, isang destination. So ganyan kami mag-think. Isa sa napansin ko sa inyo, sa inyong mag-asawa, parang hindi kayo nagtatrabaho. You're just traveling around the world. So maybe meron kayong passive income. Meron naman sa, like example ako, nag-YouTube ako, pero kasi, syempre yung asawa ko may edad na. Si Mr. kasi is, yung edad niya is, nasa age na siya sa pensioner. So, parang na-reach niya yung age niya din. So, parang hindi na as in na totally na mahihirapan kami sa financially. Kasi, wala naman kasi kaming anak dahil. So, yun yung namin na, hindi siya as in like, yung balance sa buhay namin sa situation namin. Like, yung ini-expense namin for now is, like, yung grocery, water, and then before nag-save yan siya para makakuha siya ng solar. So ngayon meron na kaming solar, so then na-out na yung electric expenses. Wow, so wise kayo, Day. Oo. Marunong kayong humawak ng pera. Ganyan. Kaya nga kami kailangan namin step by step kasi pag isahin yung ganito, yung mga gagawin, mga plano, mga goal din. Malito na kami kung ano yung unahin or mga ganyang bagay. So, yan yung tinitink ni Mr. So now, wala naman kami expenses namin. Grocery, water, and then some sa car. So, from all his previous savings, like pag trabaho niya before, as a photographer, so sinisave niya yun, mga blenders. Hindi siya, I'm sure mga European man, ganyan sila. Ganun talaga yung mga European. Hindi sila I know talaga na marami akong mga basher na nagsasabi kuripot daw yung asawa ko. Kasi pag mag-travel kami, yung damit paulit-ulit, hindi ganyan yung mindset nila dahil hindi kasi sila mag-travel kasi mag-shopping, magwaldas ng pera. Ang sa kanila kasi is ano yung goal nila, they travel to enjoy. Hindi yung they travel to shop to waste na. Magpaganda-ganda pa. Kung ano yung nasa bahay mo, yun na yung dalhin mo kasi para yan sa pang-expose sa travel mo. If you like something, then you buy it, but not like half of your travel expense iubos mo. Pero hindi ko to Hana. Sa amin yun na style. Yun yung style namin. Kaya naman yun. Kaya mas pinipili kasi namin yung
stay in the nice place than spend more money to the souvenir. Parang ganoon ba? Yung mga souvenir. At saka, we travel to see the world, to see the place, not to do shopping and mag-change ng mga OOTD. Pwede na. Tayo lang, mga girls. Pero mga lalaki kasi, hindi sila ganyan masyado. Hindi talaga. Yung asawa ko, hindi talaga sila ganyan. Yung kahit yung asawa ko, masasabi ko, ano ba to siya? Parang ano naman to. Wala, dahil mag-travel yan sila. Wala sila pakialam kahit wala silang damit. Wala. Hindi sila kagaya sa atin na super conservative. Everything, it has to be organized and all that pag mag-travel. Ayan, madam. Maraming salamat, madam, sa pag-tour sa iyong napakagandang bahay dito sa Spain. For sure, marami ang nagdi-dream na magkaroon ng ganitong bahay. Sana po ako doon. Of course, dream come true. Yes. And maraming salamat sa pag-share sa mga secrets na tayo-tayo lang po, mga subscribers lang po natin ang nakakaalam. Maraming salamat sa pag-share ng tips, and of course, you are so humble person na pinayagan mo akong pumunta dito or nag-invite ka sa amin na samahan ka sa yung pag-stay dito ng 1 month ka ba dito? 2 months. 2 months sa Spain kasi palagi po sila nagto-travel. So, thank you, Blender, sa pagbisita sa aming bahay, and hopefully na nag-enjoy kayo, and hopefully na at least meron kayong ibang variety na nakikita ngayon, and yes, and hopefully na you're happy to stay here. Yes, I'm very happy. We are na-unwind kami, Day. And sa lahat po na hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel kay Anis Kayom, I will put the link in our description down below. Thank you. So see you in our next vlog. Don't forget to like, comment down below, and subscribe to reach 10 million. Sabi ni Arya, bye! Bye!